Mawala na naman na hapon sa inyo mga kabiker at purihin ang Panginoon. Welcome back ulit sa ating channel. Tatlong araw tayong nawala at eto na naman tayo para makapagbahagi ng simpleng tutorial, no? Kaya medyo natagalan tayo sa pag-upload. So ang mai-share ko sa inyo ngayon mga kabiker, tungkol ito sa pag-change oil. So may babala tayo sa mga hindi nag-change oil. So bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. So yun mga kabiker, no? So itong video natin ngayon mga kabiker para dun sa mga may lumang motor, no? Sa mga may bagong motor naman, no? Siguro naman hindi naman natin pababayaan yung motor natin kasi bago, kaya inaalagaan natin sa langis yan. Ngayon hindi tayo exempted sa ganun, kahit na nga bago tamad pa rin tayo mag-change oil. Bakit nga ba mahalaga ang pag-change oil mga kabiker? So mahalaga ang pag-change oil sa mga motor natin. Ang pag-change oil mga kabiker, may kukumpara ko dun sa mga tao na sinasalinan ng dugo, yung parang nagda-dialysis ba? Ganon. Parang ganon mga kabiker. Kasi kailangan ng change oil ng motor na sa mga luma. Bakit? Kasi maraming maapektuhan dyan mga kabiker. Pag may motor ka, hindi ka nag-change oil, halos pag nag-change oil ka, mga 5 buwan, ganyan, kalahating taon, so masasabi nga natin na tamad kang mag-change oil. Ibig sabihin, hindi ka nga talaga nag-change oil. Kasi mga kabiker, pag hindi tayo nag-change oil, sa sobrang tagal ng gamit natin sa langis natin, lalong lumalapot yan, lalong umiitim. Kabiker, ano yung maapektuhan dyan? Ang maapektuhan dyan mga kabiker, no? Yung paglulubricant ng langis sa iba't ibang bahagi ng ating makina. Especially sa liner ng block natin. Alam naman natin na ang block may piston, meron siyang rings na tinatawag na oil rings. Ngayon, pag ang langis mo malapot mga kabiker at madumi na, pag luma na mga kabiker, hindi naman natin masasabi na nag-i-engine flashing sila. Nakakaroon ng mga carbon. Kaya pag nahalo sa langis yun, no? Yung mga carbon na yun, parang lupa na yun nakalagay sa mga singit-singit ng loob ng makina natin. Nahalo yun sa langis. Kaya kung titingnan natin, pag nag-change oil tayo sa sobrang tagal, pang lapot, akala mo may buhangin na, no? So isang bagay yan na makaka-apekto dun sa mga linya nung dadaanan ng oil. Hirap tuloy yung oil pump natin. Kaya nga babala sa atin sa mga hindi mahilig mag-change oil na halos kalahating taon, tulad nga ng sinasabi ko, na nakaka-apekto sa makina. Natuloy pati yung mga metal part natin sa head, hindi nakakaakit yung langis kasi nga nabarahan na ng marumi at malapot na langis. Kaya yung mga metal part natin lumulutong kasi nga hindi nalulubricant. Balik tayo dun sa piston mga kabiker. Makikita natin yung mga piston, may mga butas na malilit dyan. Meron mga daanan ng langis dyan, no? So, importante na merong langis sa may liner natin or bore ng ating mga block para mag-smooth at dumulas yung laro ng piston, no? Ngayon, kung medyo malapot-lapot at madumi na yung langis natin, baka hindi siya makapenetrate sa loob at makikita natin yung piston natin may mga sign ng sunog sa sobrang itim ng langis, nagkakaroon na siya ng burn oil, no? So kung hindi nakapenetrate yung langis, gagasgasin yung block natin mga kabiker at doon na magkakaroon ng problema, presyon at saka magiging mausok yung ating mga motor. So mas lalong malaking problema, gastos split, no? Kaya sa ating mga kabiker, no, huwag natin ipawalang bahala yung pag-change oil. Kung alam naman natin na medyo luma-luma na yung motor natin, no, kailangan na alagaan natin sa langis yan, no? Hindi lang hirap yung piston dyan, pati yung mga nasa loob ng makina natin like yung transmission, no? Kung ang motor mo medyo maganit yung takbo, minsan sa lapot ng langis, sa dumi ng langis, no? Parang yung kadena natin mga kabiker, kahit na meron ng langis, pero madumi naman yung langis na nilagay natin, maganit siya. Kaya nga importante nag-change oil tayo sa mga motor natin kasi gusto nating alagaan yung motor natin. Huwag natin pabayaan sa langis, no? Ganun lang yun. Lalong-lalo na sa mga lumang motor. Kasi sa mga bagong motor, no, kung hindi ako nagkakamali, every 1,000 km, nag-change oil yan. Kasi pinananatili nila na fresh yung kwan ng makina nila. Kailangan yung mga bagong parts ng mga makina natin, bagong langis, no? Kabiker, paano kung medyo salat sa budget, no? Maabot siya ng 2 buwan. Hindi naman issue yung lumampas ka ng 1 buwan Huwag lang yung maabot ka ng kalahating taon. Depende naman kasi yan, bakit umaabot ka ng ganitong pag-change oil, especially umaabot ka ng 3 months to 4 months. Kasi may mga case na hindi mo naman ganong ginagamit yung motor mo. Kaya ganon, okay yun. Pero kung alam mo naman na ginagamit mo daily yung motor mo, lalong-lalo na may sidecar ka pa,
laging mabigat ang dala-dala mo everyday, kailangan mo talagang mag-change oil ng regular. Pag sinabing regular, wala kang mamimiss na change oil kung ano yung date na nilagay mo. Kunyari, isang buwan ka o isa't kalahati, huwag mong i-miss yun, yung tinatawag na regular. Marami kasi sa atin hindi alam yung kahalagahan ng pag-change oil. Basta may langis, okay yan. Paano kung luma yung motor mo, meron namang langis, pero hindi mo napapansin, may tagas pala, kasi hindi ka pa nagdadagdag. So, baka matuyuan ka ng langis, no? Baka kumatok yung makina mo, no? Kadalasan kasi sa pagkatok ng makina, kawalan ng langis, no? Kasi hindi na smooth yung mga metal part sa loob ng makina natin. Kaya nga pag kumatok, especially yung connecting rod, alog na, so malaking gastos yan dahil lang sa hindi mo pag-change oil. Kaya nga babala sa atin, tayo mga may lumang motor at sa mga may bagong motor na rin na hindi marunong mga alaga ng motor nila, binili nila ng bago pero hindi naman sila nag-change oil, no? Kaya nga sa bago, laging nire-require yung pag-change oil para still fresh yung makina, laging bagong langis. Sa mga lumang motor naman, ang iniingatan natin dyan mga kabiker, yung malapot na langis, madumi, dahil hindi nga na tayo nag-change oil, hirap makapenetrate dun sa mga butas. Diba pag nag-overhaul tayo, makikita natin yung mga crankcase natin, may mga butas yun na daanan ng mga langis. Ngayon, kung malapot at madumi yung langis mo, baka mahirap siyang makapenetrate at hindi malubricant yung ibang metal part natin sa makina. So, hirap tuloy. So, anong mahihirapan doon? Yung oil pump natin. So, hindi magbobomba yung langis. Biker, baka meron kang suggest na langis, no? Meron naman tayong mga vlog na langis doon. Pero meron akong langis na nakaraang buwan na binlog ko. At ang magandang langis na may re-recommend ko, Motul, no? So meron akong video na ganun, check nyo na lang, no? Tulad nga ng sinabi ko mga kabiker, babala sa atin to, lalong-lalong sa inyo mga nakakapanood ngayon, kung medyo napapabayaan nyo na sa langis yung mga motor nyo, kailangan nyo mag-regular change oil. Check nyo yung langis nyo, baka hindi nyo chinecheck yung langis nyo, wala na palang 1 litro yung langis nyo. So magkakaroon ng malaking problema. Paano kung ginagamit mo pa panghanap buhay? Napakamura lang naman ng langis. Reparation natin mga kabiker. Para din naman sa ating kapakanan yan. Para may magamit tayo at hindi masira. Kasi pag nasira yung motor natin, dahil lang sa langis, kakantsawan ka ng mekaniko na pagpapagawaan mo. Langis lang, napakamura, hindi mo mabili para sa motor mo. Diba? Pakakonsensya ka po tuloy dahil nga sa langis lang, napabayaan mo yung motor mo. So, I hope na meron kayong natutunan sa ating simpleng video. Hiling ko sa inyo mga kabiker, sa mga nanonood ngayon, paki-like yung video, paki-share. And then, huwag nyo na rin kalimutan pag-subscribe. Kung nanonood kayo sa Facebook, paki-follow yung page natin. So, muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.